Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jake. At kung nagdududa pa ako noon kung ano talaga ang lugar ko sa pamilya, tuluyang nabura lahat yon noong araw na nadiskubre ko ang tungkol sa habilin na pamana ng aking mga magulang. Nangyari yon ilang buwan na ang nakalipas habang nasa bahay nila ako. Yung two-story townhouse na ilang taon ko nang tinutulungan bayaran buwan-buwan, groceries, bills at pati pag-aayos ng kung ano-anong sira. Binigyan ko din sila ng puhunan pampatayo ng negosyo at 1 taon na lang na bayarin para sa bahay ay magiging kila mama at papa na. Lahat ng yan, ako ang tumatayong haligi at tagabigay ng sustento. Samantalang ang kapatid kong si Eric, wala. As in wala talaga. Walang trabaho, walang responsibilidad, puro higa, puro reklamo. Parang hari na naghihintay ang susunod na isusubo sa kanyang buhay. At halatang halata, pinapaboran naman nila mama at papa na isubo ang lahat sa kanya. Alam ko naman yon noon pa na si Eric ang paborito nilang anak. Nang araw na yun, tumutulong ako kay Papa mag-ayos ng mga papeles kasi gaya ng dati ni hindi nila kayang intindihin ang mga form. Pinaskan niya ako ng mga dokumento, legal, financial at kung ano-ano. Wala akong mali siya, trabaho lang, until may folder na umagaw ng atensyon ko. Ang nakasulat, Estate Plan and Last Will and Testament. Nakalagay lang doon, parang nanunukso. Hindi naman ako tsismoso. Pero bakit? Ilang taon ko nang tinutustusan ang bahay at negosyo. Medyo karapatan ko rin sigurong malaman kung ano ang plano ng mga magulang ko sa future. 'Di ba? Kaya binuksan ko. At doon ko nakita ang mga salitang literal na nagpabagsak ng sikmura ko. Lahat. At ibig kong sabihin, lahat mapupunta kay Eric. Yung bahay, savings sa bangko nila, ari-arian at ang negosyo, lahat ng yan ako ang nagpundar. Pero kay Eric lahat mapupunta. At para sa akin, isang generic na linya na mahal daw nila kaming magkapatid ng pantay. Oo, pantay raw. Pantay ba yun kung sa kapatid kong walang ambag mapupunta ang lahat at ako na literal na nagkakandara pa para matustusan sila ay ni hindi man lang nabanggit ng maayos. Para akong engot, ako itong nagpapakahirap, nag-aabot ng pera, nagpapakain sa kanila kung kinakailangan, samantalang sila, kampante lang, nagplano ng future na wala akong kahit anong parte. Si Eric, hindi lang tamad, mayabang at spoiled pa. Hindi tumutulong, hindi naghahanap buhay pero malakas ang loob umasta na siya ang may karapatan sa lahat. Ewan ko kung dahil bunso siya o dahil mas marunong siyang magpaawa o dahil mas mahal lang talaga nila si Eric. Pero isa lang ang malinaw, pinili nila siya. Nakatulala lang ako sa papel, nanginginig ang kamay ko sa galit at sakit. Gaano nakatagal itong plano nila? Ako ba talaga ang ginawa nilang financial safety net habang si Eric ang paboritong anak? May na-appreciate ba sila sa lahat ng ginawa ko? Hindi ko alam gaano ako katagal na nakaupo roon bago pumasok si Papa at nagtanong, "Jake, ba't ang tagal mo dyan?" Hindi ko tinago. Itinaas ko ang papel. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ganito pala talaga, Pa? Lahat kay Eric? Kahit lahat ginawa ko para sa pamilya natin? Nanlumo bigla ang mukha niya. Suminghap lang. Para bang ako pa ang nagwawala. Jake, hindi yan yung iniisip mo. Napatawa ako ng mapait. Talaga? Kasi ang linaw-linaw pa. Ako ang nagbabayad ng bahay, groceries, bills, nagpundar ng negosyo. Lahat yon ako, pero siya ang mahalaga sa inyo. Nag-iwas siya ng tingin. It's complicated, Jake. Yun lang? 2 salitang walang kwenta, walang paliwanag, walang pagsisisi.
Tinawag ko si Mama. Kailangan kong marinig mula sa kanya. Pagpasok niya, nakita niya ang papel at ayun, nagmukha siyang guilty. Pero ang lumabas sa bibig niya, "Jake, anak, hindi mo naman kailangan ang mana. May magandang trabaho ka naman independent ka. Si Eric, walang trabaho, nahihirapan siya." Yun ang bumali sa loob ko. Alam nilang mali, pero para sa kanila, tama lang na ipagkait sa akin ang lahat dahil kay Eric. Huminga ako ng malalim, nilapag ko ang papel sa mesa. Gets ko. Alam ko na kung saan ako nakatayo at kung saan ang lugar ko sa pamilyang ito. Lumabas ako. Sinara ko ang pinto kahit may sigaw sila sa likod. At mula noon, tumigil na ako sa pagsustento. Wala ng groceries. Wala ng pambayad sa bills at sa bahay. Tutal, may negosyo naman na sila na pinagkakakitaan nila. 2 lang ang nakalipas, 2 linggo, bago sila nagpanik. Isang araw, text ni Papa. "Due date na ang bayarin natin sa bahay. Magpadala ka na ng pera." Nagulat ako. Wala man lang kumusta, walang sorry, walang kahit na ano. Para pa rin akong ATM. Sumagot ako. "Si Eric na lang ang bahala. Sa kanya naman ang bahay, di ba? Total may business pa naman kayo. Na kay Eric nyo rin ipapamana, di ba?" 5 minuto lang, tawag agad si Mama. Hindi ko sinagot. Nag-text siya. "Jake, huwag kang ganito. Kailangan nating mag-usap." Ngayon, gusto nilang makipag-usap dahil wala na akong binibigay. Sinagot ko. "Wala nang dapat pag-usapan. Ito ang pinili niyong desisyon." At doon na pumasok si Eric. At malamang sukdulan pa rin ng pagkaswapang at spoiled. Text niya. "Kuya, ang drama mo naman. Tumulong ka na lang, pwede ba? Napaka-OA mo talaga." Tumaas talaga kilay ko. Ako raw ang OA. Sinagot ko naman. "Kaya mo na yan, Eric. Ikaw naman ang paboritong anak na tagapagmana, di ba?" At nag-reply siya. "Grabe ka kuya, mana lang yan. Tulungan mo yung pamilya mo. Huwag kang maging maramot sa sarili mong kadugo." Talaga ba? Ngayon, mana lang para sa kanya. Kasi sa kanya mapupunta lahat. Kadugo ko daw sila, pero yung pagtrato sa akin parang hindi sariling anak, kundi isang bangko. Reply ko. "Kung mana lang, ikaw nang magbayad ng bahay. Total 1 taon na lang magiging sayo na. At pwede ba, meron naman kayo income sa negosyo na ako ang nagpundar, pero sayo ipapamana." Tahimik lang sila. Wala nang reply. Sumunod si Mama. "Jake, pamilya tayo. Tinulungan ka namin lumaki. Ngayon, kami naman." Pinakawalan ko ang malalim na hinga. "Pamilya? Hindi nyo nga ako kinonsidera sa habilin ninyo. Si Eric lang ang pamilya nyo. Pamilya nyo lang ako kapag humihingi kayo ng pera." At doon na nagsimula ang tunay na gulo. Hindi ko sila tinulungan, hindi ako pumayag sa kahit ano. Tapos isang araw, sinaktan ulit ako ng mundo. May tumawag mula sa lobby ng kondominium ko. "Sir Jake, nandito po ang mga magulang ninyo." Para akong nabuhusan ng yelo. Nagpunta sila sa kondo ko nang walang pasabi para manghingi na naman ng pera. Bumaba ako, galit na galit. Pagbukas ko ng pinto, parang intervention. Si Mama, si Papa, at syempre si Eric na parang bored na bored. Pagkakita sa akin ni Mama, "Jake, kailangan natin mag-usap." Saglit lang ako tumingin sa kanila. Tapos sabi ko, "Umuwi na kayo." Nagulat si Mama. "Excuse me, Jake?" Sabi ni Mama na hindi siya makapaniwala sa tinuran ko. Pinanindigan ko.
Hindi kayo pwedeng basta sumulpot dito at humingi ng pera. Hindi ako bangko nyo. Sumagot si Papa. Papabayaan mo ba kaming mawalan ng bahay dahil lang sa tampo mo? Napakababaw naman yan na dahilan, Jake. Napatawa ako ng malamig. Tampo? Hindi ako kasali sa habilin nyo. Ako nagbayad ng lahat. Binuhos ko lahat para sa inyo. Bakit ba hingi kayo ng hingi? May sarili kayong business at mga ipon. Doon kayo kumuha ng pambayad nyo. Hindi na ako magbibigay ng pera. Biglang nagalit si Papa sa akin dahil nagmamatigas ako at sabi niya, Pamilya mo kami, Jake. Yung kita sa negosyo ay para sa pocket money ni Eric at sa mga luho at pang-travel niya. Mawawalan siya ng mukha sa mga mayayaman niyang kaibigan. Nadulas si Papa sa mga binitawan niyang salita. Nagulat ako sa mga narinig ko. Yung kita sa negosyo para lang masustento ang luho ni Eric. Tapos ako ang nagbabayad sa lahat ng meron sila ngayon na ipapamana mismo kay Eric. Biglang nagdrama si Mama. Sabi niya, Ginawa lang namin ang mabuti para sa ating pamilya, anak. Tiningnan ko sila pareho. Sabihin nyo na lang na ginawa nyo lahat para kay Eric at habang ako, ginatasan nyo lang ng pera. Tahimik lang sila. Walang makatingin sa akin. Si Eric na hindi sumasagot kanina pa saka lang nagsalita. Kasalanan ko ba na paborito ako nila Mama at Papa? Tapos hindi mo tutulungan yung sarili mong mga magulang at kapatid? Wala kang utang na loob. Tumingin ako sa kanya, napuno na ako. Nako Eric, pero tinanggap mo naman lahat. 28 anyos ka na. Kahit man lang sa negosyo nila Mama at Papa, hindi ka tumutulong. Magtrabaho ka naman, hindi puro barkada, pasosyal at yabang. Namula mukha niya. Si Mama may huling hirit pa. Jake, anak, pamilya mo kami. Hindi mo ba kami tutulungan? At doon ako ngumiti ng mapait. Kung pamilya ko kayo, bakit hindi niyo ako inalagaan? Bakit ako lang ang expected na magtrabaho at magbigay ng pera? Ang laki ng kita nyo sa negosyo pero humihingi pa rin kayo. Ni minsan hindi kayo nagbigay ng kahit na ano sa akin. Lahat puro kay Eric. At ngayon, kahit piso, hindi na ako magbibigay. At tumalikod ako. Pumasok sa kondo ko, nilak ang pinto. At doon na sila nagwala sa Facebook. Panay post sa Facebook at puro drama. Puro parinig tungkol sa walang utang na loob na anak at walang kwentang anak na hindi tumutulong sa pamilya. Makalipas ang ilang buwan, narinig ko sa mga kamag-anak ko na hirap na sila Mama at Papa at Eric sa pag-a-adjust sa bagong buhay. Dahil noon, sagot ko lahat ng bayarin at groceries at ang kita sa negosyo, pangluho lang nila Mama at Papa yon at pangtustos sa mga bisyo at pasosyal ni Eric. Huli ko na din nalaman na nagkakasino silang lahat at sinikreto lang sa akin. Ngayon, dahil hindi na ako nagbibigay, ang kita sa negosyo ang kanilang pangsustento sa mga bayarin buwan-buwan. Akalain nyo yun? Mahigit 3,000 pesos kada buwan ang kita nila sa negosyo. Pero nahihirapan pa rin sila dahil hindi daw sapat. Nasanay kasi sila sa pasarap-sarap lang. Si Eric, natutong magnakaw ng pera sa negosyo. Ngayon, iniblock ko silang lahat. Hindi na ako nakikipag-usap at umuuwi sa kanila. Alam ko na kung saan ang lugar ko at hindi sa kanilang tinatawag na pamilya. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, gumaan ang dibdib ko. Hindi ako nagsisi sa desisyon ko. Pinili ko na ang sarili ko at deserve ko yon. Kayo, kung ito ang nangyari sa inyo, ano ang gagawin nyo? Wakas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong hango sa totoong buhay. Salamat sa pakikinig!